Talagang inaabot na ng bakasyon, Holy Week na nga, nang walang naipakukulong ng malalaking personalidad na inaasahan at hinihiling ng lahat ng mga Pilipino, maliban sa kamag-anak ng mga dapat kinasuhan at pinakulong dahil sa flood control scam o lahat ng mga korupsyon sa ating gobyerno. Grabe. Nasa na yung init ng mga plano at sinasabi nung nakaraang taon na ipakukulong nila at babawiin ang mga perang ninakaw sa kaban ng bayan. Yan po ang sinasabi nila at tayo naniwala eh. Pero ano ngayon? Abril na. January, February, March, April. 4 na buwan na. Walang naipakulong na bago. May mga warrant of arrest. Yung iba, walang nahuli. Mga senador at congressman na paulit-ulit na binabanggit na sangkot sa katiwalian, marain, madiin, na dinidiin talaga ng mga kontraktor, ng mga district engineer, ng DPWH, ang mga proponent ng project sa scam, hanggang ngayon, walang naipakulong. Si Bong Revilla pa rin na dating senador. Pero mga incumbent congressman, incumbent senador, ni isa wala. Kaya tuloy ang pinitay, tuloy ang pagsasakripisyo, pinitay siyang tinatawag, or tuloy ang sama ng loob ng mga Pilipino. Sa totoo lang, nakakapanghinayang. Paano kaya kung maghahanap pa sila ng ebidensya? Di lalo walang makukulong. Sa katunayan, hindi na kailangan maghanap ng ebidensya. Nandyan na ang ebidensya. Ano yung ebidensya? Bilyon-bilyon, daang bilyon ng pera ng mamamayan ang nawala. Ghost project, substandard na project. Dinaya ang project kaya substandard. Ibinulsa ang pera kaya walang project, ubos ang budget. Yan ang mga ebidensya. Yung district engineer umami na. Mga kontraktor umami na. Nagsauli na nga ng mga property at pera, admission na talagang sila ay kasama sa nakawan. Pagkatapos tinuturo ang mga politisyang sangkot sa kanilang pagnanakaw sa pera ng bayan, hindi pa rin maipakulong ng gobyerno. Until now. So sinong mahina? Ang mga nagpapatupad ng batas. Hindi batas ang mahina. Nandyan na yung issue kung bakit kailangan silang kasuhan. Nandyan ang mga testigo kung sino nagsasabi kung sinong dapat makulong. Wala pa rin magawa. Identify ang mga sangkot. Ganyang kahina ang ating mga otoridad. Pasintabi na. Talagang napakahina ninyo. Maliban na lang na ngayon ay pinag-iisipan na ng mga Pilipino. Pinagtatakpan ng nasa gobyerno ang mga sangkot na politician, kaya hindi maipakulong. Sa kabila na naglulumiyag, buhay na mga ebidensya, testigo. State witness na nga si Alcantara, Engineer Alcantara, at saka si Joseph Bernardo na engineer din. Sila yung nagpaparti-parti ng pera. Sila yung nagdi-distribute ng pera. At yung mga kontraktor ay yung iba nagsauli na rin ng pera at umami na. Ano pang hinihintay ng gobyerno? Office of the Ombudsman, Department of Justice. Yun namang ICI, itapos na yung trabaho. Yan ang pinapalabas nila. Nakapag-recommenda na daw sila. Hanggang recommendation lang naman ang kailang authority. Wala naman silang authority to prosecute. Ang kanila ay pang-finding, investigation, then recommendation before Office of the Ombudsman at Department of Justice. So, DOJ, Ombudsman, diyan nagtatagal, diyan bumabagal. Pinoproteksyonan ba ninyo ang mga politikong kaibigan nyo sa Kongreso at Senado, dati at kasalukuyan? Yun ho yung tanong. Kasi kung walang ganyang pagdududa, dapat na ipakulong na ninyo. Mahaba na ang panahon.
mula July 2025 nang i-expose ng Pangulo sa statement ano ba yan? SONA, State of the Nation Address, ang korupsyon. Mag-iisang taon na sa July, wala pang nakukulong. Again, ulitin ko, kung walang ebidensya, walang testigo, lalo kayong mahihirapan. Ay naunang lumabas yung testigo at saka ebidensya, wala pa rin kayong magawa. So, sino na ngayon may pagkukulang? Kaya kung yung mapapansin, parang wala na nagsusumbong sa Pangulo. Natandaan nyo yung website na isumbong sa Pangulo. Nawala na ng gana yung tao. Real talk lang. Kahit ako, ba't ako magsusumbong pa dyan? Although hindi ako nagsumbong yan. Kung ako ay simpleng mamamayan na gusto kong tumulong sa Pangulo, ba't pa ako magsusumbong dyan? Wala namang nangyayari. Wala namang kayo na ipakulong. Di ba? Sayang yung pagsusumbong ng tao sa Pangulo. Kung inyong ipinakulong, kung nagpakulong kayo ng mga taong sinumbong dahil sa ghost project at substandard, malakas ang tiwala ng mamamayan sa inyo. At siguradong marami pang magsusumbong dahil nationwide ang korupsyon, Luzon, Visayas, Mindanao, nung mga nakaraang gobyerno at sa kasalukuyang gobyerno. Paano nga magsusumbong? Wala namang resulta. Buhay nila ang nakataya. Kinabukasan ng pamilya ang nakataya sa pagsusumbong tapos wala man lang maipakita kayong naipakukulong. Napaka-inutil ng pagpapatupad ng batas. Sayang ang mga batas. Sayang ang ginagastos ng mga Pilipino sa Kongreso at Senado na gumagawa ng batas. Bilyon-bilyon taon-taon ang ginagastos sa bulsa ng mamamayan, taxes ng mamamayan sa paggawa ng batas. Tapos hindi naman ay papatupad. Bilyon-bilyon at trilyon ang pera ng mamamayan ginagamit ng Executive Department sa kanilang mga araw-araw, taon-taon na gastusin, kasama mga investigasyon, kasama sa pagpapatupad ng batas. Wala namang resulta. Hindi po sapat na si Bong Revilla ay nakulong. Hindi sapat yung ilang engineer ay nakulong. Ang gusto ng mamamayan, malalaking tao na proponent nasa likod ng korupsyon ang dapat makulong at bawian ng pera. Nasa na ang inyong mga sinasabi, Mr. President? Nasa na ang inyong sinasabi, Ombudsman? Nasa na inyong mga sinasabi, Department of Justice? Noong nakaraang taon ang tatapang nyo. Noong nakaraang taon ang lakas ng tiwala ng tao. Naniwala ang taong magagawa nyo. Pero ngayon, tapos na yung first quarter ng bagong taon, 2026. Luma na nga, hindi na bagong taon. Luma pa rin ang inyong galawan. Issue lang, walang personalan. Hindi na po natutuwa ang channel na ito. At ang aking mga followers, supporters, subscribers, viewers worldwide sa performance ng mga otoridad. Sabihin na ninyo kung hindi nyo kaya nang hindi na umasa ang mga Pilipinong pinagnakawan. Sabihin nyo kung wala talaga kayong magagawa dahil talagang hindi nakapanipaniwala ang mabagal na inyong mga galaw.